May bagong tulong pera na inaanunsyo ng gobyerno. 2,000 piso kada buwan, 6 na buwan. Mula Hulyo hanggang Disyembre, 2026. Pero bago kayo matuwa, mga kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti. Hindi lahat ng SSS member at hindi lahat ng pensyonado ay kwalipikado dito. May mga tiyak na kondisyon at kung hindi ninyo alam ang tunay na detalye, baka maling akala lang ang meron kayo o mas malala, baka maging biktima pa kayo ng scam. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw at tapat kung ano talaga ang Uplift Assistance, sino ang talagang qualified, paano ito ipapadala, at ano ang dapat ninyong gawin ngayon. Manatili lang kayo hanggang dulo dahil may mahalagang paalala din ako para sa mga scam na kumakalat tungkol dito. Una sa lahat, ano ba ang Uplift? Ang Uplift ay ibig sabihin, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ito ay programa ng gobyerno, pinamumunuan ng DSWD, kasama ang SSS at iba pang ahensya, na layuning tumulong sa mga Pilipinong apektado ng tumataas na presyo ng bilihin at gastusin sa pang-araw-araw na buhay. Ang programang ito ay may 3 grupo ng benepisyaryo. Ang unang grupo ay ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, mga 3.5 milyong pamilya. Ang pangalawang grupo ay ang mga mahihirap at malapit mahirap na sambahayan na natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS noong 2024, mga 2.5 milyong pamilya. At ang ikatlong grupo, ang pinakaimportante para sa marami sa inyo, ay ang mga mababang sahod na manggagawang miyembro ng SSS, mga 1,500,000 katao. Ngayon, ito ang hindi alam ng marami. Ang ikatlong grupong ito na direktang konektado sa SSS ay hindi para sa mga retiradong pensyonado na kumukuha na ng monthly pension. Ito ay para sa mga aktibong empleyado, mga manggagawang kasalukuyang nagbabayad ng kontribusyon sa SSS na may mababang monthly salary credit o MSC. Kaya kung kayo po ay retirado na at kumukuha na ng inyong buwanang pensyon mula sa SSS, malamang hindi kayo saklaw sa Group 3 na ito. Ngunit huwag munang mag-alala dahil kung may kapamilya kayong kasalukuyang nagtatrabaho at miyembro ng SSS, sila naman ang maaaring makinabang. Kaya't mahalagang malaman ninyo ito, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para maipaalam din sa mga anak, apo o kamag-anak na aktibong manggagawa pa. Ngayon, ano ba ang mga kwalifikasyon para sa Group 3? Base sa opisyal na anunsyo ng DSWD, kailangang ang tao ay empleyado, ibig sabihin, may trabaho at aktibong nagbabayad ng kontribusyon sa SSS. Kailangan ding nasa listahan sila ng 2024 na CBMS o Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. Kailangan din na ang kanilang monthly salary credit sa SSS ay 20,000 piso pababa. Dagdag pa rito, dapat may kahit isang naitalang kontribusyon sa SSS noong 2025 o 2026 at may rehistradong disbursement account sa SSS bago sumapit ang ika-30 ng Abril 2026. May isa pang mahalagang detalye na dapat malaman ninyo. Kung sa isang bahay o sambahayan, mayroong 2 o higit pang kwalipikadong SSS member, isa lang sa kanila ang makakatanggap ng tulong. At ang patakaran dito, ang pinakamatandang qualified member sa loob ng bahay ang siyang mabibigyan. Kaya kung halimbawa, ikaw at ang iyong anak ay parehong kwalipikado at kasama kayo sa iisang sambahayan, ang mas nakatatandang miyembro ang makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan. Ngayon,
Pag-usapan naman natin ang halaga. Ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026, 6 na buwan lahat. Kung itotal natin ito, umaabot sa 12,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Halimbawa, kung ang inyong kapamilya ay kwalipikado at tuloy-tuloy na makakatanggap simula Hulyo, sa katapusan ng Disyembre, kabuuang natanggap nila ay 12,000 piso. Hindi ito malaking halaga kung tutuusin, pero para sa maraming pamilyang Pilipino na nahihirapan sa presyo ng bilihin, malaking tulong ito sa pang-araw-araw na gastusin, sa pagkain, sa pamasahe, sa gamot. Ngayon, paano ba ipapadala ang tulong na ito? Base sa mga ulat, ang unang pagbabayad ay ginawang manual. Ibig sabihin, personal na ipinamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang lugar. Ang mga susunod na pagbabayad naman, mula pangalawa hanggang ika-6 na buwan, ay gagawin na sa pamamagitan ng digital na paraan, tulad ng GCash o Land Bank account. Para dito, kailangan ng mga benepisyaryo na may rehistradong Philippine Identification System o National ID dahil ito ang gagamitin para sa pagpapadala ng pondo. Dito papasok ang isang napakahalagang paalala. Ito ang hindi alam ng marami tungkol sa proseso ng pagpili. Walang publikong application form para sa Group 3 na ito. Hindi kayo pupunta sa isang opisina para mag-apply. Sa halip, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay automatikong tinutukoy at bini-verify gamit ang mga record ng SSS at ng CBMS. Ibig sabihin, kung meron kayong kapamilya na aktibong manggagawa at nag-aalala kung kwalipikado sila, hindi nila kailangang mag-abala pumila o mag-fill up ng application. Ang tanging kailangan nila gawin ay tiyakin na updated ang kanilang impormasyon sa SSS, tulad ng kanilang disbursement account, at regular silang nakakapagbayad ng kontribusyon. Ngayon, pakinggan ninyo itong mabuti dahil dito papasok ang pinakadelikadong bahagi, ang mga scam na kumakalat kaugnay ng Uplift Assistance. Dahil bago pa lang ang programang ito at marami ang naghahanap ng detalye, sinasamantala ito ng mga manloloko. May mga nag-iikot na huwad na mensahe sa Facebook, Messenger at kahit text na nagsasabing, "Congratulations, qualified ka sa Uplift Assistance," at hinihiling sa inyo na mag-click ng link o magbigay ng personal na impormasyon tulad ng inyong SSS number, birthday, o bank account details. Mahigpit kong ipinapaalala sa inyo, huwag magbigay ng personal na impormasyon sa kahit sinong nakikipag-ugnayan sa inyo online kung hindi ninyo sigurado na opisyal itong SSS o DSWD account. Ang SSS at DSWD ay hindi humihingi ng inyong password, OTP, o buong detalye ng bank account sa pamamagitan ng text o messenger. Kung may nakatanggap kayo ng ganitong mensahe, huwag kayong mag-click, huwag kayong sumagot, at kung maaari, i-report ninyo agad ito. Kung gusto ninyong malaman kung totoo ba talaga ang inyong natanggap na notification o kung may tanong kayo tungkol sa inyong kontribusyon at account, tumawag lamang kayo sa opisyal na SSS hotline sa 1455 o sa DSWD sa kanilang opisyal na social media page. Huwag kayong magtiwala sa mga random na numero o link na ipinapadala sa inyo ng hindi ninyo kilala. Ngayon, para naman sa mga pensyonado na nakikinig sa amin ngayon, alam kong marami sa inyo ang umaasa sa bawat anunsyo ng tulong pera dahil alam ko rin kung gaano kahirap ang bawat buwan, lalo na tumataas ang presyo ng gamot, pagkain at pamasahe. Kahit hindi direktang kasama ang mga pensyonado sa Group 3 ng Uplift, mahalagang malaman ninyo ang programang ito
dahil malaki ang pagkakataon na ang inyong mga anak o apo na aktibong manggagawa ay maaaring makinabang dito. At kapag sila ay natulungan, ito rin ay hindi tuwirang tumutulong sa inyo dahil nabawasan ang kanilang pasanin sa pang-araw-araw na gastusin. Bukod dito, tandaan din natin na ang Uplift ay hiwalay sa mga regular na benepisyo ninyo mula sa SSS o GSIS tulad ng buwanang pensyon, ika-13 buwang pensyon o kahit anong special assistance na dati nang ipinamamahagi para sa mga pensyonado. Kaya huwag ninyong ipagpalit ang inyong regular na pensyon sa alinmang bagong anunsyong tulad nito. Ang inyong pensyon ay hiwalay at protektado ng batas at ito ay karapatan ninyo bilang miyembro na nagtrabaho at nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Ngayon, para naman sa mga kapamilya ninyo na aktibong manggagawa at gustong malaman kung sila ay kwalipikado, ang payo ko po ay ito. Huwag munang maghintay ng opisyal na text o notification. Sa halip, i-check ninyo ang inyong MySSS account online o tiyakin na updated ang inyong impormasyon doon, lalo na ang inyong registered email at disbursement account. Ito ang pinakaligtas na paraan para malaman kung kayo ay kabilang sa listahan. Bago tayo magtapos, may isa pang mahalagang update na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang rollout ng Uplift ay ginagawa ng unti-unti sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kaya kung hindi pa ninyo o ng inyong kapamilya natatanggap ang tulong kahit pa kwalipikado, huwag munang mag-alala agad. Maaaring darating pa lang ang inyong turn sa proseso ng pagpapamahagi. Ang pinakamainam na gawin ay regular na i-check ang inyong opisyal na SSS account at manatiling updated sa mga balita mula sa aming channel dahil dito namin ipapaalam agad ang bawat bagong development. Mga mahal kong kababayan, alam kong hindi madali ang buhay ngayon. Alam kong bawat piso ay mahalaga, lalo na sa mga taong tulad ninyo na buong buhay nagtrabaho at nagbayad ng kontribusyon, umaasang darating ang panahon na may sapat na tulong mula sa gobyerno. Kaya kahit hindi tayo direktang benepisyaryo ng bawat programa, mahalagang manatili tayong may pag-asa at higit sa lahat, manatiling matalino at maingat sa bawat impormasyong ating tinatanggap. Huwag ninyong palampasin ang tsansang malaman ang totoong detalye dahil ang kaalaman ang inyong pinakamatibay na proteksyon laban sa mga manloloko. Tandaan din natin, mga kababayan, ang inyong pensyon, ang inyong benepisyo ay hindi limos. Ito ay karapatan ninyong kinamit sa pamamagitan ng taon-taong paghihirap at pagbabayad ng kontribusyon. Kaya huwag kayong mahihiya humingi ng tulong, huwag kayong mahihiya magtanong, at huwag kayong mahihiya ipaglaban ang nararapat sa inyo. Kung natulungan kayo ng video na ito, paki-share naman po ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kapamilya, lalo na sa mga aktibong manggagawa na maaaring kwalipikado sa Uplift Assistance. Baka sila ang susunod na makatanggap ng tulong dahil sa video na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo ngayon at i-click ang bell notification para hindi kayo mahuli sa bawat susunod na update tungkol sa inyong pensyon at mga benepisyo. Maraming salamat sa panunood, mga minamahal naming pensyonado at kababayan. Ingat po kayong lagi at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video.